Kinabukasan, sila Rio at Amon ay kinailangan munang dumalo sa panimulang kurso ng guild tungkol sa mga dapat malaman ng baguhang adventurer sa pagpasok sa dungeon. Ipinaliwanag sa kanila ng instructor na ang mga malalaking pader na nakikita nila ngayon ay nagsisilbing harang para sa mga halimaw sa dungeon upang ang mga ito ay hindi makapunta sa syudad. Matapos ipaliwanag sa kanila ang proseso na kinakailangan gawin bago pumasok sa dungeon, makikitang kinakabahan si Amon, pero dahil sa kumpiyansa ni Rio ay medyo napanatag ang kanyang loob. Sa una ay nakaengkwentro sila ng isang soldier ant, karaniwan itong matatagpuan sa pinakaunang palapag ng dungeon. Sa tulong ni Rio ay nagawang tapusin ito ni Amon at pagkatapos ay nakakuha sila ng magic stone. Pagbalik nila sa guild, ipinagdiwang nila kasama ni Niels at ito ang kanilang unang matagumpay na pagpasok sa dungeon. Gayunpaman, napaisip si Rio tungkol sa paglitaw ng isang soldier ant sa unang palapag dahil karaniwan ay bihira itong makita roon. Sakto namang dumating si Abel at ipinaliwanag na posibleng nakarating ito doon dahil sa kakayahan ng mga soldier ant na gumawa ng mga lagusan sa ilalim ng lupa. Nagulat ang mga baguhan nang biglang sumali si Abel sa kanilang usapan, kaya naman si Niels ay sinamantala nitong magpakilala sa kanyang idolo. Bilang isang swordsman ay isang karangalan sa kanya ang makatanggap ng isang pangaral kay Abel. Gayunpaman dumating din ang mga kagrupo ni Abel at pinagalitan siya dahil may nakatakda pa silang pulong sa guildmaster, kaya naman binuhat na siya ni Warren upang sunduin, at si Lynn naman ay tumitig ng matagal kay Rio dahil sa kuryosidad nito. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila Rio at Amon ang paggalugad sa dungeon. Makikita ang kumpiyansa na ngayon ni Amon at pagbabago nito simula kahapon. Habang sila ay nagpapahinga ay nabanggit ni Rio ang estilo ni Amon sa pakikipaglaban ay kahawig ng tulad kay Abel. Sinabi ni Amon na ang kanyang guro ay nakapag-aral sa eskwelahan sa Royal Capital. Pinayuhan ni Rio si Amon magsumikap dahil ang katulad din ni Abel na henyo ay araw-araw pa din nagsasanay. Dahil sa narinig ay mas lalo pang ginanahan si Amon at nangakong magsusumikap din. Isang araw nagpa siya munang pumunta si Rio sa aklatan, nais niyang simulan na ang pag-aaral niya sa alchemy, at habang pinag-iisipan kung bibili siya ng sarili niyang kopya ng mga libro, biglang nagkaroon ng misteryosong solar eclipse. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Rio na tila pumasok siya sa kakaibang dimensyon, at bigla siyang inatake ng isang babae na nakilala niya ito na isang Akuma. Nais siyang tapusin ng babaeng ito sapagkat alam nitong siya ay tila kakaiba. Alam ni Rio na wala siyang kawala dito kaya't nagpa siya na lamang siyang harapin ang kalaban at naghanda ng maraming mga ice wall bilang depensa. Ngunit inatake siya ng babae gamit ang air lance. Mabuti na lamang ay nakasuot si Rio ng balabal ng Fairy King. Napansin ito ng babae pati na din ang espadang gamit niya. Dahil dito, mas lalong ginanahan ng babae na tapusin siya at tila nakikipaglaro lamang ito sa kanilang laban. Napagtanto ni Rio na hindi niya matatalo ang babae dahil sa bilis nito, kaya naman sa sandaling sila ay nagkasalpukan, nagpaulan si Rio ng sunod-sunod na ice lance at pinasundan niya ng mga water jets at bahagya niyang nasugatan ito sa mukha. Napansin ni Rio na mabilis na paghilom ng sugat ng babae, subalit sa sandaling napatalsik siya sa gusali, gumanti naman siya gamit ang nakakapasong ulan, dahilan para magkulong ito sa purong depensa. Inamin ng babae na nasiyahan siya sa kanilang laban at nagpakilala ito bilang si Leonor. Ipinaliwanag niya na ang kinalalagyan nila ay isang cloister na siya lamang ang may kontrol, at bago ito tuluyang maglaho ay nagbanta itong magkikita silang muli upang kunin ang buhay ni Rio. Nang makabalik na si Rio sa normal na mundo, naramdaman niya ang matinding pagod at ang konting sugat na natamo niya. Dahil dito ay nagpa siya siyang puntahan si Eto upang magpagaling, subalit natuklasan niyang wala sila sa kanilang silid. Nakita na lamang ni Rio na ang kanyang mga kaibigan ay binugbog ng grupo ni Dan na isa ding mga adventurer. Gayunpaman pinatumba ni Rio ang mga kasamahan nito at sinunod naman niya si Dan ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ng engkwentrong ito, nilibre ni Rio ang kanyang mga kaibigan sa isang bathhouse upang sila ay makapagpahinga ng mabuti, at doon ay ginamot ni Eto ang sugat niya sa balikat. Napansin ni Eto na malakas na atake ang pinagmulan nito, pero tumanggi si Rio na sabihin ang totoo kung saan niya nakuha ang sugat na ito. Makalipas ang isang linggo, kasalukuyan ng sama-sama si Amon kina Eto at Neil sa paggalugad sa dungeon. Napansin nilang ang mga halimaw na kanilang nakakaharap ay hindi dapat lumilitaw sa mabababaw na palapag, kaya iminungkahi ni Niels na bumalik na lamang sila dahil mas mahalaga pa rin ang kanilang kaligtasan. Samantala, isang misteryosong tao ang walang awang pumapatay sa mga halimaw sa kailaliman ng dungeon.
Samantala dahil sa naging laban nila ni Rio at Leonor, sinusubukan ng ating bida na makagawa ng isang teknik na mapapantayan niya ang bilis ni Leonor. Gumamit siya ng ice ban at water jet sa kanyang likuran upang siya ay bumilis, subalit bigo pa din ang kanyang eksperimento. Sa kabilang banda, matapos marinig ni Lin ang kwento ni Abel tungkol kay Rio, umaasa siyang makakahanap ng impormasyon kung paano ito nagagawa ng ating bida. Gayunpaman nagkataong dumating si Sarah galing sa isang misyon na ibinigay ng Royal Capital, nais sanang sabihin ni Lin kung ano ang sadya niya sa pananaliksik, ngunit hindi na lamang niya ito sinabi. Nang makabalik sila Niels, Eto at Amon sa guild, minabuti nilang iulat kay Nina ang mga nakuha nilang magic stone mula sa goblins. Dahil dito ay nagtaka si Nina dahil hindi pwedeng lumitaw ang mga halimaw na ito sa ikalimang palapag, kaya't agad niya itong sinabi sa guildmaster. Dahil dito ay naghinala si Hugh na baka isa na itong pabala ng matinding sakuna, kaya naman inutos niya kay Nina na ipatawag ang Crimson Sword at White Brigade sa kanyang opisina. Gayunpaman problema para kay Abel kung paano pakikitunguan ng White Brigade, pero wala na siyang magagawa at pagdating nila sa opisina ay binati siya muli ni Phelps. Ipinaliwanag sa kanila ni Hugh na may mga goblin archers ang namataan sa ikalimang palapag ng dungeon, na babahala si Hugh na baka ay senyales na naman ito ng The Great Tidal Bore. Isang sakuna na nangyari nitong makalipas na 10 taon, inutusan sila ni Hugh na imbestigahan ito upang makumpirma kung ito nga ay may koneksyon sa senyales. Sinabi ni Hugh na mababayaran sila ng sapat sa misyon na ito, basta't siguraduhin nilang makakabalik sila ng ligtas. Uumpisahan na din nilang i-alerto ang mga lokal na awtoridad at pansamantalang ipapasara muna ang dungeon para sa gaganaping operasyon na ito. Kinabukasan, ipinaalam ni Rio sa kanyang mga kaibigan na siya ay pupunta muli sa library upang magsaliksik sa alchemy, pero hindi niya sinabi na balak din niyang magsaliksik tungkol sa mga akuma. Samantala, ang Crimson Sword at White Brigade ay dumating na sa bakanan ng dungeon sa pangunguna ni Hugh, ngunit nang bago pa lamang buksan ni Hugh ang pinto, ay may naramdaman si Abel na hindi maganda, kaya naman nagsagawa si Lin ng wind spell at natuklasan niyang daan-daang mga halimaw ang handang sumalakay sa kanila. Dahil dito, inutos ni Hugh sa lahat na i-alerto na din ang lahat ng adventurer, kaya't sila Amon at ang iba pang mga baguhan ay inabisuhan na tumulong sila sa magaganap na laban. Samantala nang makarating na si Rio sa aklatan, muling nakita ni Rio si Sarah. Sa pagkakataong ito ay pinili na nilang magpakilala sa isa't isa. Sinabi ni Rio na naparito siya upang hanapin ang mga libro tungkol sa alchemy, sapagkat pangarap niyang makagawa ng isang golem balang araw. Dahil dito, tinulungan siya ni Sarah na hanapin ang mga librong may kaugnayan sa pangangailangan ni Rio. Gayunpaman, napansin ni Rio na isa siyang elf at agad niya itong natanong kay Sarah. Kinumpirma naman ito ni Sarah at ipinahayag na kabilang siya sa rank B party na Wind, kung saan siya lamang ang nag-iisang miyembro. Inilarawan din niya ang sarili bilang kakaiba sa ibang elf sapagkat mas nais niyang mamuhay sa bayan kaysa sa kagubatang nakasanayan ng kanyang mga kalahi. Samantala ang lahat ng mga adventurer at kabalyero ay pumuesto sa itaas na palapag na pader. At sa oras ng lumabas na ang mga halimaw, sa kanila ito pinaulanan ng mga palaso at mga atake mula sa mga salamangkero. Bagamat epektibo ang kanilang taktika, hindi pa din mawawala ang mga nasusugatan sa labanan, lubos na nababahala si Hugh dahil mas marami ang mga halimaw na dumagsang ngayon kumpara sa huling Tidal Bore, kaya naman marami din sa mga adventurer ang madaling napagod dahil sa walang humpay na pagsugod ng mga kalaban. Mabuti na lamang ay nariyan din ang mga lower rank adventurer upang umalalay sa labanan, gayunpaman nagparating ng mensahe si Hugh sa pamamagitan ni Niels, dapat nilang asahan ang pagdating ng mas malakas na kalaban, at ang Crimson Sword at White Brigade ang aasahang haharap sa mga ito. Kinahapunan ay tumigil na ang pagdagsa ng mga goblins, hindi nagtagal ay lumabas na ang 3 goblin generals, ibig sabihin nito nasa likod lamang ng mga ito ang Goblin King, kaya naman sinabi ni Abel na dapat silang mas maging matatag pa sa mga oras na ito. Habang hinaharap nila ang 3 Goblin General, biglang nakaramdam ng panganib si Abel at isang air slash ang bumulusok sa kanila at napatay nito ang 3 Goblin General. Ang ataking ito ay nagmula sa Goblin King, sabay na hinarap ni Phelps at Abel ang halimaw, subalit natuklasan nila na hindi tatalab dito ang pangkaraniwang atake, kaya't si Abel ay sinamantalang mag-cast ng Total Impalement at nagawa niyang mapinsala ang kalaban. Pinasundan nito ni Lin ng Bullet Rain at ito ang bahagyang tumapos sa Goblin King.
Dahil dito ay tuluyan ng natapos ang Great Tidal Bore, at humanga naman si Phelps sa mahusay na pakikipagtulungan ng Crimson Sword, at nagdiwang ang lahat sa kanilang tagumpay ngayong araw. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay may isa pang kalaban ang naghihintay sa kanila. Kinagabihan nagtaka na lamang si Rio na nang madatnan niya na ang buong guild ay nagsasaganap ng selebrasyon. Subalit si Hio ay gusto sanang sumali sa kasiyahan upang makainom ng serbesa, pero hindi niya magawa dahil tambak siya ng mga papeles at pinaghahandaan niya ang pagdating ng mga investigador mula sa Royal Capital. Nalaman na lamang ni Rio sa kanyang mga kaibigan na naganap na pala kanina ang The Great Tidal Bore at nag-celebrate sila ngayon sa tagumpay. Ikinwento din sa kanya ng tatlo ang mga kabayanihan ng Crimson Sword, pati na din ang teknik na ginamit ni Abel. Nang marinig ito ni Abel, sinabi niya na ang kanyang ginawa ay ang teknik na Perfect Shadow. Gayunpaman dumating din sila Rhea at Lynn, tinanong ni Lynn si Rio tungkol sa kanyang mahika, kinumpirma ng ating bida sa kanya na kaya nitong gumawa ng mahigit kumulang na 40 meters na ice wall, dahil dito ay nagulat at may pagkahalong pagkamangha ang naging reaksyon ni Lynn. Makalipas ang ilang araw, hindi makakuha ng trabaho sila Amon sa job board sapagkat hindi muna tumatanggap ng request ang guild dahil sobra na ang naging supply nila matapos ang naganap na The Great Tidal Bore. Halos problema din ni Rio kung saan siya ngayon kukuha ng magic copper para sa kanyang alchemy experiments sapagkat pansamantala pa ding nakasarado ang dungeon. Kaya naman naisip ni Rio na bigyan ng trabaho ang tatlo, inutusan niyang manguha ang mga ito ng copper ore sa abandonadong minahan at bibilhin niya ito ng 25 gold coins kada piraso, dahil dito masayang sumang-ayon ang tatlo sa alok. Gayunpaman nang makabalik si Rio sa kanyang silid, isang kaguluhan ang napansin niya mula sa likod ng kanyang bintana. May isang babaeng adventurer ang pilit hinaharas ng grupo ng Royal Knights at nang ipinagtanggol ni Dan ang babae, ay dito na bumunot ng espada ang leader ng kawal. Nakakapagtakang hindi makatayo ang kawal at tila nadudules ito, dito na dumating si Phelps at pinagalitan ng mga kawal at inutusan niya ang mga itong umasta ng maayos. Ipinakilala ni Phelps ang sarili bilang isang maharlika at anak ng dating commander ng Royal Knight dahil dito ay umalis na ang mga kawal. Matapos magpasalamat nila Dan, napansin naman ni Phelps si Rio at nagpakilala sila sa isa't isa. Alam ni Phelps na si Rio ang may gawa kanina kung bakit nadudulas ang kawal, gayunpaman hindi na din nagtagal ang kanilang pag-uusap at dumating na ang kasama ni Phelps upang sunduin siya. Kinagabihan na datna ni Abel si Rio na kumakain, sinabi ni Abel na may ilang tolongges na kawal mula sa escort ng investigative team ang nanggulo daw sa bayan, gayunpaman humingi siya ng tulong kay Rio na hanapin nila ang mga ito bago pa sila makagawa muli ng gulo. Agad na nakakita si Rio ng mga kahina-hinalang mga dayong mga adventurer, nang sinundan nila ang mga ito sa eskinita, bigla silang inatake ng mga ito, pero agad din lang naman nilang napatumba ang mga dayo. Napag-alaman nilang galing ang mga ito sa Jeclair Adventurers Guild, nagtataka si Abel kung anong ginagawa ng mga ito, gayunpaman matapos nilang itali ang mga adventurers ay ipinaubaya na lamang nila ito sa town guard. Sa kabilang banda, makikita si Phelps na mag-isang naglalakad, tila sinusundan siya ng mga kawal na nakaalita niya kanina at nais ng mga ito gumanti, pero bago pa makaganti ang mga ito ay hindi na sila makagalaw dahil sa poison darts at pagkatapos ay sinunog sila ni Shena. Kinabukasan ipinahayag ni Hio ang kanyang galit matapos kumpiskahin ng mga investigador ang lahat ng pagkain sa guild. Ginawa ito ni Clive ang isa sa mga head ng investigasyon upang ipakita ang kontrol nila sa sitwasyon at ibinida ang papeles na ibinigay ng gobyerno upang suportahan ang kanilang layunin. Gayunpaman ang head ng court magician na si Arthur ay humingi ng punmanhin sa nangyari, nangakong magpapadala ng pagkain mula sa ibang bayan. Kaya't sa huli ay pumayag din si Hugh pero nilinaw niya na hindi siya mananagot sa anumang maaaring sapitin nila sa investigasyon mula sa dungeon. Samantala nakasalubong ni Rio ang batang babaeng na si Natalie, nakiusap ito kay Rio na samahan siya sa guild hall upang magdala ng mahalagang liham para sa Crimson Sword. Nalaman nila ang liham ay galing sa propesor na si Hilarion sa kabisera, humiling ito kila Abel na suportahan ng mga court magician na magsasagawa ng investigasyon sa dungeon. Alam ni Abel na mapanganib ngayon ang dungeon sapagkat mayroong grupo ng mga A-rank adventurer noon ang hindi na nakabalik pa matapos ang naganap na nakaraang Great Tidal Bore. Gayunpaman nang makaalis na si Rio, sinabi ni Abel kay Natalie na pumapayag siya na makiisa sila sa investigasyon, subalit sinabi nito kay Natalie na kung sakaling kailanganin niya ng tulong at wala ang Crimson Sword, huwag itong magdalawang isip na humingi ng tulong mula kay Rio.
Maya-maya habang naghahanda ang investigative team sa pagpasok sa dungeon, ipinaliwanag ni Arthur kay Abel ang residual mana detector na gagamitin nila. Ito ay magsisilbing device upang ma-monitor sila ng team na mananatili sa ibabaw. Samantala nakabalik na sila Niels upang ibigay kay Rio ang nakuha nilang mga copper ore, sulit ang paghihirap nila dahil binayaran sila ni Rio ng napakalaking halaga. Kalaunan, matapos ang ilang oras na investigasyon ng team ni Arthur sa ikapitong palapag, ay wala pa din silang natatagpuang anomalya, kaya naman ang team ni Clive ay nagmamadaling bumaba sa ika-38 na palapag sapagkat naniniwala silang nasa ibaba ang pinagmumulang ng tidal bore. Nang marating ng grupo ni Clive ang ika-11 na palapag, natagpuan nila ang kahina-hinalang itim na lagusan. Nang ginamit nila ang mga kagamitan upang sukatin ang mana nito, bigla na lamang naglaho ang lahat ng tao na nasa dungeon. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.